ito naman yung iba pang mga reaction. Maganda kasi yung mga reaction ng ng mga ng mga kakapwa niya mambabatas. Sorry, hindi yan. Ito. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. 249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabata si Representative Barsaga. Yari? Sa hatol ng ethics panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyok umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Gayunman, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barsaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Grabe, no? Kung paano yung ginawa nilang pambabalasubas kay VP Sara Duterte, ginawa din na dito. Minadali. Kasi dapat yan, pag-aaralan muna yung committee report. Pag-aaralan muna kung, ano mo yun, kung okay ba, ano ba masasabi dun sa, ano yung mga i-final, di ba? Hindi. Minadali. O ito, tali ka na, botohan na. Kung maaalala ninyo. Kaya yung nagsabi sa akin, medyo sabi ko, may tama to, may punto. Yung naalala niyo sa impeachment ni VP Sara Duterte, na kwento na kinulong sila. Tapos may mga, alam mo na, basket, pagkalabas ng may paper bag na dala-dala sila pagkatapos nilang pagpipipirma, di ba? Pero hindi na pinakita yung complaint kay VP Sara Duterte. Sabi, parang ganito din daw to. Wala nang complaint na pinabasa. Basta binigay, botohan na tayo, madalian na. Pagka, alam mo yun, pag may minamadali, alam mong merong involved, di ba? Pag minamadali, malalaman mo na talaga na, bakit? Ano ba yung mga minamadali? Yung mga pictures. Di ba yung mga pictures? May nadali yun eh. May nadali ho yun. Para, alam mo yun, para mapabilis yung kung ano man transaksyon na ginawa. Bakit gayon? Ay, isa lang ibig sabihin nun. May perang involved. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH?
Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Party List Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH Nako. sa Kongreso. Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na contractors at inirekomenda sa Ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang ipinataw kay Representative Barsaga. Ayun. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this august chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ayon naman sa isa pang party list representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng meow kaysa mga magnanakaw. Yun. Ano po ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o Meow. ang magnakaw? Nakaw. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno? At pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Naniniwala naman si kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa akbang na ito laban kay Congressman Barsaga. Yun. May punto dito eh. May punto dito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barsaga mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barsaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Yun. mga krimen nito. I Tama. wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Alam mo, tama yung sinabi nila eh. 'Di ba? Ang dahilan nila kung bakit nila tinanggal si Barsaga dahil doon sa ugali niya. Alam mo, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit ako, may part na nawiwirdohan ako sa mga ano niya eh, mga galawan niya eh, pang Gen Z. Hindi ko kursunada yung ganun eh. Sa totoo lang ha. Ay, ito, real talk. Pero, wala namang, hindi naman mabababoy ang Congress dahil doon. O pag tinanggal, babalik ba yung dangal ng Congress? Hindi. Bakit? Hindi naman yun na nagpababoy ng dangal ng Congress eh. O yung honor ng Congress. Hindi naman yun. Ang nagtanggal ng dangal ninyo, yung pagnanakaw ninyo. Yung insertion nyo. Yung mga contractor ninyo na congressman. Yun ang talagang nagbaboy sa inyo. Hindi si Barsaga. Ano ngayon, kung medyo may pagka Gen Z ang datingan niya, may pagka-weirdo datingan niya, ano ngayon? Maapektuhan ba yung pera namin? Hindi naman eh. Ganyan talaga ang Gen Z. Minsan nga, diyan, nagtambay kami diyan, nagkakape-kape kami diyan sa BGC, oh. Tapos may mga dumating na Gen Z, oh. Mga party people in the house, oh. Utang ina, naka-leather jacket, oh. Naka-leather jacket, tas naka-bonnet. Sabi ko, to galing Baguio. Hayop po. Tas sabi na, mga Gen Z to eh.
yung ginagaya siguro nila yung mga style na mga K-pop. Pero K-papangit naman. And dito to, ginagaya nila, sa loob-loob ko, ilagay nyo naman sa lugar yung panggagaya nyo. Sa K-pop kasi, sa Korea, malamig. Dito, ang init-init, kahit gabi, sobrang init, naka-leather jacket ka. Ano na itsura ng kilikili mo niyan? Ang bantot na. Pawis na yan. Diba? Pero ganun talaga mga Gen Z, weirdo talaga minsan. Okay lang yun. Okay lang yun. Ang hindi okay, yung pagnanakaw sa bayan. Kaya okay lang yun. Nung nakita ko yung Gen Z na yun, sabi ko, okay lang, basta magbayad ka sa restaurant, Huwag kang tatakbo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Walang problema I mean, kasi aminado naman lahat siguro. Marami talagang sigurong taas kilay kay Kiko Barsaga pagdating sa mga akto-akto niya, yung mga pag-aarte niya na hindi pag-aarte, mali word. Yung style niya. Oo, pero wala namang masama doon. Hindi naman masisira ang bayan natin dahil doon, 'di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit